Mukhang marireach natin guys yung ano ngayon high tech ng Trident Saan ito para ba natin? George bike. Let's go, testing! Apakagaan ng motor! Ganda nito. Hello! Welcome back to another video guys! Let's go! Tara, punta tayong Moto Heritage Weekend ngayong September 7, September 8. So September 8 ngayon. So day 2 na to nung Moto Heritage Weekend. Sa next clip ko na to. So dito ko rin papakita ko na rin yung overheating issue ng Trident. Na-experience ko siya nung isang beses na nagpunta akong Manila. Meanwhile, Mukhang marireach natin guys yung ano ngayon high tech ng Trident Mapapakita ko na sa inyo finally yung sinasabing kong problema ng Trident pagka nata-traffic. Ito yun tignan nyo, max na yung ano nya, bar nya dito sa thermostat. So itong biyahe ko from Carmona to Manila ng service road. Ang daan ko ay Paliparan Molino Road. Ngayon malapit na ako nandito na ako sa Manila. Lumabas yung high temp. Moving naman na ako ngayon pero parang meron pa tong next stage yung parang na siya, magwa-warning na high temp na talaga. Pero mukhang goods pa naman ako kasi nakahinga na konti ulit. Kailangan lang makahinga. Delikis mo. Kaya bumaba naman siya isang bar pag umaandar. Pag talaga, GG talaga. Hindi ko naman pinaplano na i-monitor yung tempo ngayon, pero at least ngayon makikita nyo na yung sinasabi kong problema na itong Trident ko nung isa sa mga video ko nung nag-RT ako na hindi ko napakita sa inyo. O parang ito napakita ko sa inyo yung high temp talaga siya. Though hindi ko pa nare-reach yung next neto. Yung next neto is mag-warning na dito ng parang caution icon na high temp na yung nag-indicate na high temp na yung motor. Yun. Monitor lang natin kung tingnan natin kung mapakita ko sa inyo yung warning warning indicator. First time ko ulit to na encounter simula nung summer this year. Ayan na yung sinasabi ko, coolant temp high. So at this point, di ko alam kung ano nang gagawin ko talaga. Mabalik tayo dito sa current vlog. Yung current vlog natin, punta tayong Moto Heritage Weekend dito sa Philinvest Alabang Tent. Lapit lang to sa amin. From Carmona, mga 20 minutes lang, nasa Alabang na tayo. So samahan nyo ako. Maghanap tayo ng mga gandang classic na mga motor. So yung nangyari kasi nung sa overheating issue ng Trident ko nung isang beses, hindi ko talaga siya expected na maiba-vlog. So wala akong proper vlog dun. Yun nga, pakita ko na lang sa inyo yung clip ng exact na nangyari. So ang nangyari, ang kwento nun is nabiyahe ako from dito sa Carmona going to Manila. Pero instead na mag-expressways, nag-service road.
So, yung araw na yun, di naman siya sobrang init, pero I think yung traffic is worse than ina-expect natin nung araw na yun. Sobrang haba rin ng biyahe ko that day. And then, ayun nga, unfortunately, ayun, mapakita ko na sa inyo guys yung naging issue ko sa Trident. So meron ding mga nabasa ako sa comment section na nagsasuggest na magpa-remap daw ako ng motor. So hindi ko pa siya nagagawa. Hopefully magawa natin siya on the next couple of contents sa channel na to. Gusto ko rin sana talaga i-try kaso yung pagpapa-remap kasi pricey din siya. So I think nung nagtanong ako dati parang 15,000 for remap. Ayun, so wala pa tayong budget na ganun. And as soon as makakuha tayo ng ganung budget guys, iba-vlog ko siya. Ayun. So meron ding nagsabi na ang main reason daw bakit ko na-encounter yung itong overheating issues dahil nga daw nagpalit ako ng pipe. So di ko siya ma-rule out na posible siya talagang yun ang reason. At ang solution lang daw talaga is yung pagpapa-remap nga ng ng ECU natin para maging maayos yung timpla ng gasolina. Kasi currently I think yung timpla ng ECU natin is naka-set up for the stock exhaust ng Trident. So yun. And then may nakapagsabi rin, nakapagtanong sa comment section na tatanong siya kung normal daw ba yung ganung overheating issue or yung mainit ba talaga yung Trident. So hindi ko pa siya masagot kasi hindi pa ako ulit nakakabalik ng kasa simula nung second PMS na ito I think. Pero itatanong natin siya next na punta natin ng kasa. So, I think mga 1,000 kilometers na lang is babalik na ako ng kasa Hopefully yung mga Trident user na siguro makakanood ng vlog na to, sana makapag-comment din kayo kung meron ba kayong same experience with overheating. Lalo na yung mga ginagamit yung Trident nila for pumasok ng opisina, mga ganyang senaryo kasi diyan mo talaga makikita yung or may experience yung overheating issue ng Trident pagka na traffic na. Kasi in normal expressway na tulad nito, hindi naman tayo naka-experience ng ganung problem. Yan, balikan ko na lang kayo ulit guys mamaya pagka nandun na tayo sa Motor Heritage Weekend. Layan. Parang natatanaw ko na siya guys. Parang dun tayo dapat. Ayun may mga test ride kasi dito sa Motor Heritage Weekend pwede ka mag-test ride ng mga gusto mong motorcycle na kung meron silang demo unit. So parang mali yung daan natin. Dun tayo Ayan na siya guys. Welcome to Motor Heritage Weekend by Ride PH. Last year pumunta rin kami dito pero nakakotse kami. Daming motor guys. Let's go. Last day na ngayon, so kung mga pupunta na kayo. Next year na ulit to. Hindi ko lang alam saan yung parking. Di ba? Parking. Dito. Pwede, walang bayad. Let's go. Motorcycle community, guys. Baba ka na muna.
Doon na lang boss, thank you po. Ang daming motor guys, so tignan nyo. Triumph, Trident, Trident, Triumph, Truckster na ata tong isa. Ganda na itong iso. Isang GS. Ito Yamaha XSR 700 or yep, 700 nga. Ito guys. Sir Truxton nga. Ang ganda ng Truxton guys, oh. Truxton RS. Sir, dito yung parkingan ng mga motor. Tapos dun yung event eh. Ito na, pasok tayo. So yun, dito na tayo sa Moto Heritage Weekend by Ride PH. So dito na raw sila sa loob. Style bundle na yan, kindly approach them and ask their staff for your Old school na Kawasaki. Sport bike. Parang ito yung ginamit niya, no? Tom Cruise dun sa Maverick na pelikula. Ano rin siya, may mga gallery din. Yung last year din naman ganito eh. May mga gallery na kasama yung Ride PH Moto Heritage Weekend. Mag-test ride. Doon di ko alam kung paano siya nag-work bro. Tanong natin kung paano magpaparegister. Pwede ba sa dito yung fill up? Sige. Pagiraman natin yung helmet mo. Yun, try natin try natin mag test ride nung Triumph Street Twin. Ayun guys, testing natin tong speed 400 ng Triumph Triumph. Bago to eh. Hindi naman tayo bago sa mga Triumph motorcycle. So, testing nung natin to since ito yung bago nila. Gang! Ganyan sir. Sir, sa 400 natin kahit di na tayo mag-clutch. Hindi nagka-clutch in? Yung kill switch niya, ito yung sa start niya. Oo. Wala siyang mode. Wala sir. Okay. Testing. Testing natin. Gang. Let's go, testing. Whew. Apakagaan ng motor. Ang ganda nito. Ang ganda nito. Pang daily. Single cylinder pero parang ang smooth naman ng engine. Totoo ba to? Ang smooth ng engine para sa single cylinder. 400 ngayon lang nakapag-try ng 400cc na single cylinder eh. Medyo naninibago lang ako sa handling niya. Pero parang okay naman siya. Ang dali nang iwas-iwas ng motor. Kasi napakabang ng motor. At iwas-iwas mo siya, okay lang. Isang ikot tayo. Napakaganda ng motor, grabe. Ang gaang ng motor.
Grabe to guys. Ang ganda na ito. Okay na okay to. Kung ano kukuha ako, beginner motorcycle. Kailangan ko ng pang beginner na motor. Pwede to sa akin guys. Pwede nyo ito i-try. Check out nyo yung Triumph Speed 400. Alam ko may version to na ano eh. Medyo scrambler type. Okay, last ikot tayo, last na ikot. Tapos, try natin yung 1200cc na Triumph. Woohoo! Grabe naman hiyaw nun. Ayun eh, gamit pa ni kuya eh. Pero okay to, ang gaang. Gaang nito. Grabe yung gaang ng motor talaga guys, wala akong masabi. Solid to sa daily. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Ang ganda. Ang gaang ng motor, sir. Ang gaang. Ang gaang. 170 kilos. Sobrang gaang. Kaya kahit traffic or city driving, may makukulit na tricycle, jeep, okay lang. Parang di ko maramdaman na big bike siya. Oh. Solid. Ganda. Try natin yung 1200 next. Pwede ka subukan yung 1200cc next, kuya? Magkano yung SRP nung ganito? Ha? SRP? 299 lang. 299? Pero may version na ito na parang scrambler type. Meron, 400X. Scrambler 400X, nasa 339 lang. Oh. Pero introductory price yun ah. Magkano yun pagka nag-normal na? Hindi pa namin alam. Pero ngayon nilalabas namin sa market as introductory price pa. Para makilala siya. Maganda to, pang beginner. Saka pang everyday maganda. Oh, tipid yan. Tipid kaya sa gasolina yan. 29. 29? 29? Pero yung kahapon, mga owners, sabi nila, pumapalo ng 27 kasama na rat-rat. Roughly doon, yung mixture of rat-rat tsaka yung Tipid. tipid 27, 26, ganyan. Pero depende pa rin sa PL. Pero ano pa rin, ang gaang talaga. Wala ko na Tingin muna natin din. Kasi ang inaano ko, sir, lahat ng mode na testing nila. So, Kuya, kaya ni Kuya. sport rain mode mo muna, sir. Sige po. Para maramdaman mo yung mahina, pangalawa, patlo. Sige po. Kasi sa rain mode, medyo pinipigil na yung takbo eh. Pigil yung takbo po, no? Sige po. Ikot na, ano po, ikot ako dito para palitan yung mode. Actually, pwede naman. Nagtigil mo rito, palitan natin yung mode. Ah, sige po. Tapos pagbalik mo ulit, para maramdaman mo yun. Okay, thank you. Ay, iba yung paa nito. Ang ganda nito. Ang pogi nito, boy. Pero ramdam ko na 12, ano siya? 2-cylinder. Grabe. Pogi dito, bro. Pogi nito. Solid to. Pero di ko maramdaman yung bigat niya. Parang mas gusto ko to kaysa mag etong ano, para siyang palitan natin mode, palit tayo. Ano? Paano siya palitan? Ito, push lang siya. Automatic. Ah, okay. Road try. Road mode. Let's go. Ano ng clutch niya ito? Kuha tayo thumbnail.
Ganda na ito. Ayun o. Ah. Oh, ang pogi ng motor. 1200cc, let's go! Mahirap sungkitin yung testing natin. Teka. Palta natin yung mode. Yun, let's go. Try natin sports. Esports. Lakas! Hindi, pero kaya, no? Kaya. Okay. Ayos. Isa pa. Taka nang papalit na ako ng motor dito. Hindi, kayang-kaya to. Ito. Ito na ang next bike ko, guys. Nararamdaman ko na tumatalon eh. Pero ang pogi. Woohoo! Ayos. Sulit. Sarap, ganda. Lakas ng torque. Ang lakas ng torque. Lakas, no? Sarap gamitin nito, parang kahit anong RPM mo may bibigay. Hindi ka ano. Kasi yung Trident parang Si Trident, dapat nasa tamang RPM ka para si Trident naman, 2 modes lang, rain and road. So si Trident, kahit saan, pwede isama kasi. pero ito pag na-traffic may Traffic, kasi may problema ako sa Trident na parang pag na-traffic ako taas ng temp. actually, lahat naman ng naka-big bike, Ganun talaga. ganun talaga. Ah, Kaya minsan, ang ginagawa na lang ng iba, para makaiwas-iwas din, ginagawa, pagka totally traffic, minsan Patay. patayin mo na yung makina. normal 'yan. Normal na yun. Kahit naman sa ibang bike, ganun na talagang pagka-traffic. Kaya pinipili nila yung medyo maluwag. Oo. Diba? Thank you, sir. Hindi naman sinulat ko, parang ayun nyo muna ito, sir, tapos 900. Gawin naman to try niya yung Triumph Street Twin. Ito baby brother ni Speed. Yung Speed Twin. Street Twin. Ang sport, rain and road. Modern classic din na lineup ng Triumph. Try nyo muna yung road. No, mamaya, try nyo naman yung rain. Okay? Para makita nyo yung aggressive ng motor. Kasi pinabago niya pagka rain mode. Yung pinahinga niya. Meron din? Dun wala eh. Actually, lahat sila talagang didelay niya kasi Naka-rain mode eh. hindi niya bibigla yung rider. Daan nito para sa 900. Stock exhaust note niya pa maganda na. Daan para sa 900. So yun, tapos na kami mag-test ride dito sa Moto Heritage Weekend. So dalawang bike yung tinest ride natin, isang Speed 400cc ng Triumph at saka yung 1200cc Speed Twin. Yung Speed Twin panalo. Ayun, so uwi na tayo.
tapos na kami dito sa ano, sa Moto Heritage Weekend Day 2. Nakapag-test ride tayo ng ano, dalawang motor, isang Speed Twin tsaka Speed 400. Speed Twin 1200 yun cc, Triumph parehas, ano, try natin. Tapos wala mo kaming ganong nagawa sa loob, parang usual naman kaming nagpunta na rin naman kami last time dito. Tapos usually wala talagang ganong nagagawa sa loob unless naibibiling ka talaga. Tapos mo, titignan mo lang yung mga motorcycle na nandun. Pero this time, nasulit namin yung punta dito sa Moto Heritage Weekend. Gawa na nakapag-test ride tayo ng dalawang motor na. Ayun. Ayun. Uwi na kami. Para sa mga tumapos na itong vlog, maraming salamat sa inyo at kita tayo sa next na content. Peace out!